Magandang araw sa ating lahat. Patuloy po nating pag-uusapan ang ating Panginoong Jesucristo na sinasabi ng banal na kasulatang dakilang propeta. Sa aklat ng Lucas, kabanatang 6, talata ay 16. Luke chapter 6 verse 16, ganito po ang ating mababasa. At sinidlan ng takot ang lahat at niluluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, lumitaw sa gitna natin ng isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Mga kapatid, mga kaibigan, sa liwanag po ng salitang dakilang propeta, yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay tinatawag sa Biblia na dakilang propeta. Tandaan po natin na walang ibang dakilang propeta maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Tinatalakay ko po ang issue nito sapagkat may mga pangahas na mga nangangaral na ang Panginoong Jesucristo ay kamukha lang ng kanilang mga kinikilalang propeta. Tandaan po natin, ang Kristo sa Biblia ay makapangyarihang propeta. Siya po ay nagmula sa Ama, kasama ng Ama, mula sa walang hanggan. Siya po ay hindi lamang propeta, kundi siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Tatandaan po natin, ang pangatlong dapat na maunawaan ng tao sa pagkakaiba ng Kristo ng Biblia bilang dakilang propeta. Ang Kristo ay nagbibigay at nag-aalis ng buhay ng tao. Siya po ay nagbibigay ng buhay, siya rin ay nag-aalis ng buhay. Kaya nga ang mga Kristiyano ay ganun na lamang ang aming paninindigan kay Kristo sapagkat ang Panginoong Hesukristo, bagamat tinatawag na dakilang propeta mismo ng Biblia, siya po ay may kapangyarihang magbigay ng buhay at mag-alis ng buhay. Ang ibang propeta, wala pong ganong kakayanan. Sa buong katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan, tanging ang Panginoong Hesus lamang ang may kapangyarihang magbigay at mag-alis ng buhay ng tao. Tingnan po ninyo ang Juan, kabanatang 10, talatang 17 at 18. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Tapon ninyo yan, ha? Sino may hindi nag-aalis sa akin ito? Itapon ninyo, ha? Kundi kusa kong ibinibigay, may kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Itapon ninyo yan. Wala kayong makikitang deklarasyon na mayroong isang propeta maliban sa kanya na kayang magbigay ng buhay at mag-alis ng buhay ng tao. Ang Panginoong Hesukristo lamang na tinatawag na dakilang propeta, at hindi mo yan po pwedeng ihalin tulad sa propetang kinikilala mo sapagkat ang aming Hesukristo na tinatawag na propeta ng Biblia ay makapangyarihang propeta sapagkat siya po ay anak ng Diyos at siya po ay Diyos.
tandaan po natin ang napakaliwanag na aral na ito. Sa Juan Kabanatang 11, pansinin po natin, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Tinanong niya ang mga taong nakamasid sa kanya, "Sa puntod ni Lazaro, sinasampalatayanan mo baga ito?" Napakaliwanag po. Ang Kristo ng Biblia na tinatawag na dakilang propeta, napakaliwanag ng kanyang statement. Siya ang pagkabuhay na muli. Pag sumampalataya ka sa aming Panginoong Hesukristo, mamamatay ka nga, pero mabubuhay ka magmuli. Ganyan ka pinoprotektahan. Ganyan ka binibigyan ng protection, ng buhay ng aming propeta, ng aming Kristo na ipinagmamalaki at ipinapakilala sa iyo, sa inyo. Ang propeta mo, hindi kayang gawin yan. Sa totoo lang. Gaya ng sinasabi ko lagi, yung lahat ng mga propeta na ipinagmamalaki ng mga reliyon ngayon, hihintayin nila ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo upang sila ay mabuhay muli. Pero, ang masaklap, tatapatin ko na kayo, kapag hindi mo kinilalang ang iba't ibang titulo ni Kristo, hindi lamang siya dakilang propeta, siya ay dakilang guro, siya ay walang hanggang ama, makapangyarihang Diyos. Pag hindi mo kinikilala yon, mabubuhay ka nga, pero hindi ka pupunta sa langit. Malalaman niyo yan habang subaybay ninyo ang pagpapakilala ko sa napaka-amazing na personality ng aming Panginoong Hesukristo na ipinagmamalaki ng mga Kristiyano, sapagkat pag sumampalataya ka sa Kanya, ang sabi niya, hindi ka mamamatay kailanman kung dumating na sa iyo ang Kanyang mga salita. Napakaliwanag po, ano? Kaya napakagandang magtiwala sa Kanya. Ang pang-apat na kailangan mong malaman, sinabi ko po, bumubuhay siya ng patay. Ang daming mga okasyon sa Biblia, bumubuhay siya ng patay. Binubuhay niya ang mga patay. Marcos Kabanatang 5, talatang 35. Babasahin ko po sa inyo. Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae. Bakit mo pa binabagabag ang guro?" Sino yung guro? Ang Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang basta dakilang propeta ang Panginoon. Guro siya, dakilang guro. Siya ay kordero ng Diyos. Siya ay anak ng tao. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Ano po? Verse 42, 41 and 42. At pagkahawak niya ni Kristo sa kamay ng bata ay sinabi niya sa kanya, doon sa patay na, "Talita komi," na kung liliwanagin ay dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka, at pagdakay nagbangon ang dalaga at lumakad. Itapon ninyo. Napakasarap magtiwala sa Panginoon. Napakasarap magtiwala sa aming dakilang propeta na hindi kayang gawin ng lahat ng propeta na ipinagmamalaki ng mga reliyon. Kahit yung mga founder pa ng kanilang reliyon, kahit pa yung pinakamataas sa kanilang reliyon, hindi kayang gawin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kami mga Bible-believing Christian, kaya kami very proud sa aming Kristo sapagkat mapangahawakan ang kanyang salita. Kapag ka sinabi niya,
kaya niyang patunayan. At lahat ng sinabi niya nagaganap at patuloy na magaganap. Ikaw, hanggang ngayon ba, ang tingin mo pa rin sa Panginoon? Kamukha lang ng propeta ninyo? Wag. Magsisisi ka. Bakit? Hindi ka maliligtas. Sa totoo lang. Tandaan mong mabuti. Makakarating ka lang sa Ama kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesukristo ng Biblia. Yung propeta mo, hindi mo yun mapangahawakan sapagkat nag-iisa lang ang tagapagligtas. Mayroong isang Diyos, may 3 persona, at ang kanyang bugtong na anak ang ibinigay sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya't kung hindi ka sasampalataya sa Kanya, hindi mo siya tatanggapin bilang sarili mong tagapagligtas, tatapatin na kita. Ayaw kong magpaikot-ikot sa iyo. Hindi ka maliligtas. Pero, kung tatanggapin mo siya, kikilalanin mo siya bilang sariling tagapagligtas, makapangyarihang Diyos. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, ikaw ay maliligtas. Huwag mo muna intindihin yung propeta mo, wala yung silbi. Maniwala ka sa akin. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Hesukristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. Yan po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man, maliwanag yung salita na yun, ha? Sino man, hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. At tandaan mo, pag sinabi ni Kristo, mapangahawakan. Yung sinabi ng propeta mo, hindi mo pwedeng panghawakan yon. Hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. Bakit? Wala siyang napatunayan. Pero kay Kristo, titiyakin ko sa iyo, maliligtas ka. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Gusto mong maligtas? Buksan mo ang iyong puso, ang iyong isipan. Tanggapin mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas at maliligtas ka. Tandaan mong mabuti, hindi namatay si Kristo sa relihiyon. Namatay siya sa iyo at sa akin bilang makasalanan. Tinubos niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Nilinis niya ng kanyang banal na dugo upang ikaw at ako ay maligtas. Gusto mong maligtas? Tanggapin ng Panginoon. Sampalatayanan mo siya at maliligtas ka. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa channel na ito. Patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Ipagsabi po ninyo ang magandang balita na ito, ang magandang impormasyon na ito patungkol sa ating Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Pagpalain ka sa iyong panonood at mabuhay ka at makasumpong ka ng biyaya ng pagliligtas ni Kristo ng Biblia, ang makapangyarihang propeta sa buong sanglibutan.